Mayong buntag igsoon. Pwede ba nimo nga lingion ang imuhang tapad unya i-greet siya maayong buntag. Unya pakapini pudayon og matamis nga pahiyom sa ato ang mga online viewers. Salamat sa Ginoo kay anian na usab kita karon nga kabuntagon alang sa pagtuki sa pulong sa ato ang buhi nga Dios alang sa iyang kahimayaan. Akong gi-welcome ang matag usa. Salamat igsuon kay nihatag yud ka og higayon kundiin nga ania ka sa pagsimba sa ato ang buhi nga Dios. And kabalo ba mo nga last Sunday si Pastor Nonong naghisgot or nagwali mahitungod sa pagkabanhaw ni Jesus ug tinuod gayud nga ang atong Dios nga gialagaran buhi. Amen. Atong palakpakan ang atong Ginoo tungod ni ana. Kaya nga atong gisunod ang atong ginasimba dili patay kundili buhi nga tuwa karon sa langit nagaandam og puloy-anan alang kanimo ug kanako. Ug ang Dios nga atong ginaalagaran buhi usab sa atong mga kasing-kasing ug sa atong hunahuna. Nadesisyonan sa mga elders together with the pastors nga sa tibuok bulan sa Abril ako ang magawali. Unya adunay series may tungod sa tough lessons of life. Unya sa first Sunday mao ang lesson on denial. Second Sunday mao ang lesson on desire for greatness. Third Sunday tough lesson on skepticism or being in doubt. And fourth Sunday tough lesson on betrayal. And today magawali ko mahitungod sa kanang lesson on denial. Kabalo ba mo igsuon? Lisod kayo kung naay someone nga magalimod kanato. Denial is limod sa Bisaya. By the way, ang karon nga kabuntagon do si Pastor Nonong naghisgot mahitungod sa pagkabanhaw last Sunday. Ibalik nato gamay ang storya before namatay si Jesus. And later on, ato pod nga tanawon, after sa iyahang pagkabanhaw, aduna usay story nga magahisgot mahitungod usab sa kinabuhi sa mga disipulo ni Jesus. Kung aduna kay Biblia, diha kanimo igsoon, palihog ko og abli niini diha sa Lucas 22:54 ngadto sa 62. Ug ako kini nga basahon sa Cebuano nga version. O pwede lang mo musunod sa hilom igsoon. Lucas 22:54 hangtod sa 62. Unya sa nadakop na nila siya, ilang gihatod o gidala siya ngadto sa balay sa labawng pangulong pari. Og si Pedro misunod nga nagpalayo. Og sa nakahaling na sila og kalayo sa taliwala sa hawanan og nakalingkod na, si Pedro usab milingkod uban kanila. No? Kung imong tanawon, gidala na sa dihang giaresto si Jesus, gidala dito sa balay sa labawng pari. Unya while naa sila dito sa courtyard, nagpasiga sila, naghaling na ay kanang ginatawag nato nga bonfire. Og si Pedro nisunod nga nagpalayo. Unya usa ka babayeng sulugoon nga nakakita kaniya nga naglingkod duol sa hayag ug samtang nagtutok siya kang Pedro, siya miingon, kining tawhana usab uban kaniya, referring to the Lord Jesus Christ. Apan kini gilimod niya nga nagingon, babayi, wala ako makaila kaniya. Unang paglimod. Sa wala madugay, dihay laing nakakita kaniya ug miingon, ikaw usab usa kanila uban ka sa mga disipulo. Apan si Pedro mitubag, oy tawo, dili ako mao. Kaduha na to nga
paglimod niya. Human mulabay ang mga usa ka oras, may lain na usab nga namugos sa pag-ingon sa walay duha-duha. Kining tawhana usab uban kaniya. Apan ingon pa sa tao, kay Galilinhon man siya. Apan si Pedro mitubag, oy tao, wala ako mahibalo ni anang imong gisulti. Og diha-diha ang manok mitugtugaok samtang nagasulti pa si Pedro. Og ang Ginoo si Jesus milingi og mitutok kang Pedro. Og si Pedro na hinumdum sa pulong sa Ginoo sa iyang pag-ingon kaniya, sa dili pa mutugtugaok ang manok karong adlaw, ilimod nimo ako sa makatulo. Og siya migula og mihilak pag-ayo. Mao kini ang pulong sa Dios. And later on, ato usab nga tan-awon ang passage sa Juan. Sakit kaayo pamalandungon, kay sakit gyud ning nga experience kung naay someone, naay individual nga ilimod ka. What if ang naglimod kanimo suod kaayo nimo, imong higala, imong gisaligan, but that person disowns you? Dili lang kausa, sakitan tano kausa. Kaduha, apan ang gihimo nga paglimod ni Pedro kang Jesus, ikatulo nga beses igsuon. By the way, kinsa man gyud ni si Pedro? Unsa man gyud naa niya? Nganong ingon ani man pod ang iyang nahimo? Nganong sakit man kaayo? Ang iyahang paglimod ngadto kang Kristo. Kani si Pedro, o ginatawag nga Simon Pedro, ang gitawag pod ni siya og Cephas. Usa siya sa kanang banggiitan nga una nga mga disipulo ni Kristo. Siya pod ang kanang ginatawag nga outspoken. Mo istorya gyud ni naagay mapuna nga disipulo ni Kristo. Usa siya sa mga pinakasuod nga higala ni Jesus. Usa-usab siya ka apostoles ni Jesus. Kabalo ba mo nga si Pedro usa ka kanang enthusiastic, kanang malipayon ni siya sa kanunay, napuno sa energy, strong-willed, unya impulsive, mo desisyon dayon, maghimo dayon sa mga desisyon sa diha-diha, usahay ug sa mga kanunay mao gyud ang iyahang pamatasan. Kani usab si Pedro, sa akong gisulti ganina, ginganlan ni siya og Cephas sa Aramaic, unya sa Greek mo na siya Peter or Pedro, no? Ang tinuod niya, ang pangalan gyud niya Simon. Unya kay common man kay ning ngalan nga Simon, ginganlan siya ni Jesus og Cephas or Peter. Ang nangahulugan mao ang bato, no? Bato. Si Pedro, mo nang dili si Dwayne Johnson ang darak, kung dili di ay si Pedro di ay ang tinuod nga darak, no? Pero ang solid rock nga dili gyud ma-shake mao si Ginoong Hesukristo. Pero gitawag siya gamay nga bato kani si Pedro. Unya mo ni siya ang kung kay hilumon man ni ulawon kaayo ning kadaghanan sa mga disipulo ni Kristo tungod kay mangingisda. Kani si Pedro mangingisda man pud ni, pero vulgar, no? Naay courage, naay kaisog nga mo istorya. Gitawag ni siya nga de facto spokesman for the 12. Maupod siya, kani si Pedro usab, ang una nga nagkumpisal nga si Kristo mao ang anak sa buhi nga Dios.
Unya, part lagi siya sa inner circle. Na may 12 disciples, na apoy ginatawag nga inner circle. Mas suod kang Jesus, ang kaning tulo. Peter, si Pedro, si James, o si John. Ang kani siya, gani, tungod kay suod kaayo sila kang Kristo, sila mismo ang naka-witness paunsa niya gi-raise into life ang anak ni Jairus sulod sa kwarto. Kaning tulo lang niya ka mga inner circle. Ang kaning pod silang tulo ang naka-witness during sa transfiguration ni Jesus. Nang nisidlak pag-ayo ang iyang dagway, mao kanira silang tulo ang exclusively nga naka-witness, nakakita sa maong mga panghitabo. For the next 3 years, si Pedro, no? Kani si Pedro, nahimong devoted nga disciple ni Jesus Christ. Natural born leader. Dili basta-basta kini si Pedro. Siya usab ang kanang the only disciple nga nakalakaw sa tubig ngadto kang Jesus. Amazing ang mga gihimo o nabuhat ni Pedro isip individual o isip disipulo ni Kristo. Sila usab ang kitagaan og special task sa Ginoo ni Jesus nga mag-prepare sa Passover meal. Kaganina, kung nakabantay mo, kung sayo mo ni Anhi, ang nag-prepare si Pastor Nonong, murag hinahana pod ang kanang responsibilidad, special na nga task ni Pedro. Wow, amazing. Kabalo ba mo nga kaning si Pedro? Siya pod ang suod man siya, medyo mature na. Siya ang nagsulti sa dihang si Jesus, iyahang gisulti, nag-anticipate siya sa iyahang kamatayon. Siya ang duol siya kang Jesus, iyang gikuha. Just, siguro iyang pagsulti, just kay Jesus man. Ayaw pag-ingon na. Actually, dili ka mamatay, naami sa imuhang kiliran. Unya, si Jesus, sa dihang girebuke ni Peter si Jesus sa kamatayon, girebuke pud sa ni Jesus, ningon si Jesus, "Get behind me, Satan," no? Moto si Pedro. Dali kayo ni siya mo-decide dayon. Unya, kani si Pedro, mao pud ni siya ang nagsuggest nga maghimo og tabernacle sa dihang during sa transfiguration, no? In honor Moses, Elijah, and Jesus. Kani si Pedro usab tungod sa iyang pagka-impulsive, sa iyang pagka-rush, pagka-brush, siya sa dihang gidakop na si Kristo. Siya ang nikuha dayon sa iyang espada. O niya iyang gitikbas nga naputol ang dalunggan sa maong sulugoon sa high priest. Si Pedro ang naghimo ni adto. Siya ang nag-perform ni adto. So dili basta-basta ang kaning kinabuhi ni Pedro. Kay siya usab ang nagsulti, nang hinambog gid siya. Iyang giingnan si Jesus, "Lord, bahalag magkinaunsa, dili gid ka nako biyaan. Biyaan man kaaning ubang mga disipulo. Ako di gid ko mobiya kanimo." Sumiding baka ingon ka nga di gid basta ang loyalty ani ni Pedro. However, kung imong basahon sa atong gibasa pud ganina, naabot sa punto nga iyang gilimod. He denied the Lord Jesus Christ. Pila ka beses? 3 times. No, kung imong tanawon, daghan kayo ang posible nga ma-highlight sa gihimo ni Pedro. Kiber ka, nakalakaw sa tubig. Siya mismo ang spokesperson sa uban nga mga disipulo. Siya pod ang kanang
na ay initiative nga magalid sa mga katawhan. Pero ang tanan niya nga accomplishment, tanan nga iyang nahimo, murag napapa, natabunan sa iyang nahimo nga sala, sa iyang paglimod kang Kristo 3 times. Di basta-basta. Pero kabalo ba mo karon nga kabuntagon, sultian ta mo. Sultian ta mo. That you and I, ikaw ug ako, we are worse than Peter. Mas labaw pa ta kang Pedro. Ngano man, before nako na tubagon, while contemplating and preparing for this sermon, during the week, I randomly ask individuals, nangutana ko sa ilaha, in what particular ways do we deny Jesus? Sa unsa nga mga pamaagi atong ginalimod si Kristo? Adunay nitubag, kana siguro pastor, usahay in public ba? Ato siyang ginadeny kung maulaw ta mo ampo. Ay, naata sa mga restaurant, no? Di taganahan mo ampo. Okay, mailhan ta nga Kristohanon. Paampuon ta. Ay, siya lang pastor. Ikaw na lang good. Di good mo ampo. Uban sa pamilya, maingon nga, nang mga anak o ang asawa, hilom sa kadyot ha. Paspas rin akong ampo. Lord, salamat sa pagkaon. Amen. Di good magpahalata. Kaya di ta gusto magpahibalo nga Kristohanon ta. Sa mao di ay nga atong paghimo, ato na gilimod si Ginoong Hesukristo. And then, aduna po initubag, atong ginalimod si Kristo kung ato lamang ginahimo ang atong kabubuton, ang mga butang uyon sa atong kabubuton o dili kabubuton sa Dios. Usahay ato po siya nga ginalimod sa ato ang finances. Nga naman, tungkol kay wala nato gina-acknowledge si Kristo, ang Dios, nga siya ang tinubdan sa tanan nga mga maanindot nga mga gasa. Ato siyang gilimod, samtang wala ta nagasalig kaniya that He is the God who is more than willing to provide our needs. Ato siyang ginalimod kung wala na to ginabalik kung unsa ang uyon sa Dios. Wala tagahatag sa atong tithes and offerings unto Him. Sometimes we deny Him in our relationship. Kung nahibo kitang unfaithful sa ato ang mga partner, unfaithful ta sa Ginoo. We deny Jesus as well in our workplaces. Kung sa atong pagpanarbaho, nagasugod na ta pagkompromeso sa mga butang-butang. We deny Him. Ato siyang ginalimod. Kung maabot manggani ang panahon na kita mahadlok or ang mga pressures in life. Sama kang Pedro, sa diyang nahadlok siya sa iyang kinabuhi, na pressure siya kay tulo ka tawo ang niduol siya, uy, mao ni siya. Iyang gilimod si Kristo o kita usab atong ginalimod ang atong Dios. And we deny Him, ginalimod nato siya the moment nga kita nagahimo sa mga sala. Igsoon, we are worse. Mas labaw pa ta kang Pedro. Si Pedro 3 times lang iyang gilimod si Kristo. Pero kita, almost every day, ato siya nga ginalimod. Could you still remember ang moment nga imong gideclare na, Lord, I want you to become my master. Jesus, I want you to become my Lord, my personal Savior. I want to obey you no matter what. You made that decision. You declared that to God. And yet, what about now? Kanunay na to siya nga ginalimod igsoon. I would like to ask this question.
Do you believe that your past failure will not determine nor define your future? Gusto ko nga ablihan na usab nato ang ato ang mga Biblia. Diha sa Juan 21. Juan 21. Kung imong basahon diha, in verse 3, after na ni sa resurrection ni Jesus Christ, in verse 3, unya si Simon Pedro miingon kanila, miingon sa iyang kaubanan nga mga disipulo, mulakaw ako aron managat. Ug sila miingon kaniya, manguban kami kanimo. Ug mangadto ug nangadto sila og nanakay sa sakyanan. Apan ni adtong gabiuna wala gayud sila'y nakuha. Kabalo ba mo kini nga event is quite strange and very familiar gyud sa mga disipulo, especially to Peter. Kay kung imong basahon mo, balik na pud ka sa lain nga gospel, kaning sa Luke chapter 5, imong mabasahan diha nga the same situations occur. Sa dihang ang first 2 or 3 disciples ang gitawag ni Jesus, including Peter, maupod ang senaryo, no? Tibok gabi nanagat ning mga disipulo, wa sila'y kuha. Ilan ang giwaswasan, gilimpyuhan ang ilang mga net, kay siguro puros lang ang ilang nakuha, siguro mga diaper or whatsoever, mga hugaw sa dagat, wa gyud isda. Ilang giwaswasan na ang ilang, pero si Jesus ni duol. Wa mo'y kuha. Ilabay ang inyong net dito sa lain nga side. Ihil sa ilahang paglabay sa ilahang net, halos di na sila makadaog sa ilahang sa kadaghan sa kuha nga isda. Unya ang description dito sa Luke chapter 5, nga hapit maunlod ang ilahang sakayan tungod sa kadaghan. No? Unya niingon pagyud si Pedro ni ana, aw tibok gabi ganhimi nga way kuha. Unya, imo mang gisulti nga among ilabay ang amo ang kaning pukot dito sa pikas nga bahin. Aw sige among himuon. Mo'y nahitabo. Unya daghan kaayo sila kuha. Didto na-amaze kaayo si Pedro. Unya niingon si Pedro, "Pahawa, Lord. I am a sinful man. I don't deserve this." Pero niingon si Kristo siya, "Come, follow me. You will no longer be a fisherman, but you are now, as you follow me, become fishers of men." No? Nahimong disipulo ni Kristo si Pedro. Ingon ato ang panghitabo. Ug karon nibalik sila sa pagkamangingisda. Gang situation, wala usab sila'y kuha. Pero naa si Kristo. Kung imong tan-awon in verse 4, sa pagkakadlawon na si Jesus nagtindog dito sa baybayon. Apan ang mga tinun-an wala makahibalo nga kadto mao si Jesus. Og si Jesus miingon kanila, "Mga anak, wala pa ba kamo makakuha og isda?" Og sila mitubag, "Wala." Og siya miingon, si Jesus miingon kanila, "Itaktak ninyo ang pukot dapit sa tuo sa sakyanan, ug aduna kamoy makuha." Busa ila kining gitaktak, ug unya wala na sila makadaog sa pagbira niini tungod sa kadaghan sa isda. Unya ang tinun-an nga pinalangga ni Jesus miingon kang Pedro, "Dro, ang Ginoo kana." Well, very quick lang, kadali lang. Ngano ka wala dayon na ilhan sa mga disipulo nga si Kristo kato, ang nabanhaw nga si Kristo. Tungod kay kung imong tanawon mo, balik ka dito sa mga propesiya ni Isaiah, dili gani ka moder og tan-aw balik kang Kristo. Tungod kay dili kaayo maanyag, dili kaayo siya gwapo. No? Dili gwapo si Kristo. Pero sa dihang nabanhaw na siya, He has
a resurrected body, nagwapo na, danag na. Mo nang wala dayon nakaila ang mga disipulo ngadto kaniya. Hasta gani si Maria Magdalena wala gyud nakaila kang Kristo. Tungod kay a resurrected body is far way different from our normal body. Perfect body na igsuon. So mao to. Sa dihang na-recognize na ni Juan, uy, mao ka na si Kristo, ang Ginoo. Si Pedro, dali-dali nga iyang gisulob niya ang iyang bisti. Kay naghukas raman siya, kay lagi nanagat. Unya, dali-dali nga milukso ngadto sa tubig. Niduol siya dito. Kabantay mo ang kanang usahay, makaingon mo, uy, murag nahitabo naman eh. Murag inani man gyud ang senaryo. Murag nabalik naman. Ang term na kanang déjà vu. Si Pedro, murapog na ay déjà vu nga event. Nabalik naman gyud ni. Murag ingon ani gyud ang mga panghitabo. After sila nangaon, to make the long story short, si Ginoong Jesus, iyang gi-recommission si Pedro sa dihang iyang gipangutana. Pedro, in verse 15 and 16, miingon kaniya si Jesus, gihinggugma ba nimo ako labaw pa niini? Ug siya mitubag kaniya, oo Ginoo, nasayod ikaw nga gihigugma ko ikaw. Ug siya miingon kaniya, pakana ang akong mga nating karnero. Ug siya miingon kaniya sa ikaduhang higayon, Simon, anak ni Juan, gihigugma ba nimo ako? Siya mitubag kaniya, oo Ginoo, nasayod ikaw nga gihigugma ko ikaw. Siya miingon kaniya, ati mana ang akong mga karnero. Og si Jesus miingon kaniya sa ikatulong higayon, Simon, anak ni Juan, gihigugma ba nimo ako? O gikasubo ni Pedro ang iyang pag-ingon kaniya sa ikatulong higayon, gihigugma ba nimo ako? Og siya miingon kaniya, Ginoo, nasayod ikaw sa tanan, nasayod ikaw nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus miingon kaniya, pakana ang akong mga karnero. Sapagkat tinuod gayod, sultian ko ikaw, nga sa batanon pa, ikaw ra ang magbakos sa imong kaugalingon, o ikaw mulakaw bisan asa nga ikaw buot mo adto. Apan, inikatigulang na nimo, tuy-uron nimo ang imong mga kamot, ug lain ang magbakos kanimo, ug magdala kanimo sa dapit, nga dili nimo buot adtuan. Gisulti niya kini aron sa pagpaila sa kamatayon, nga pinaagi niini, pasidunggan ni Pedro, ang Dios. Og human siya misulti niini, siya miingon kang Pedro, sunod ka nako, follow me. Gi-reinstate, gi-recommission ni Jesus si Pedro. Why? Tungod kay ang gahom sa Dios, Christ's power of restoration is beyond Peter's grieving and regretful emotion. Nagsubo magkaito si Pedro, napuno siya sa mga regrets, mga pagmahay, nganong ako mong nahimo. Apan si Jesus mismo mitawag kaniya. Gi-remind siya. Tungod kay adunay nindot kaayo nga plano si Ginoong Hesukristo ngadto kang Pedro. Nga pinaagi kaniya as a rock dito, himuon siya nga patukuranan sa simbahan sa Dios. Wow! Ingon ana ka-amazing because Christ's power of restoration is beyond Peter's grieving and regretful emotion. Igsuon, siguro sa pagkakaron, aduna pud kay mga pagmahay. Because many times, you deny the Lord Jesus Christ and different times, in different area sa imong kinabuhi. Karon igsuon, allow the power of Christ to restore you because He is more powerful than you think.
He is beyond your grieving and regretful emotion. Actually, na-reinstate, na-re-empower, na-recommission si Peter because he cooperated with Christ. As he cooperated with Christ, lo and behold, great things happen through Peter. Kabalo ba mo unsay mga nahimo ni Pedro after sa dihang na-restore siya? On the day of Pentecost, Peter was the main speaker to the crowd in Jerusalem. Kabalo ba mo sa usalang kawalihan ni Pedro? 3,000 individual ang naluwas igsuon. And later, si Pedro naka-perform og milagro. Adunay bakol nga iyang gipalakaw. Ug aduna na siya kaisog after the Lord restored him. Aduna siya kaisog nga magwali, magsangyaw at tubangan sa mga Sanhedrin. Wala siya kahadlok, maabot man ang mga paglatigo, ang pag-aresto. Walay makapugong kang Pedro sa iyang kadasig sa pagsangyaw sa Ebanghelyo mahitungod sa buhi na banhaw nga Kristo. Og si Pedro, adunay yung gigi-disciple, kani si Mark, si John Mark, nga nagsulat usab sa Book of Mark. Si Pedro nagsulat usab og mga epistles, 1st and 2nd Peter. Actually, sa dihang niingon siya, nga Lord, primero no, before niya gadinay si Jesus, niingon siya nga Lord, willing ko mamatay, kuyog nimo. Biyaan man ka, aning mga tawhana, ako digid ko mubiya kanimo. Kabalo ba mo? Nga gi-fulfill usab na ni Pedro. And accordingly, Peter died as a martyr and a prophecy fulfilled. And during the reign of Nero, ang tradisyon magasulti nga si Pedro ki-crucify siya, dili lang normal nga crucifixion. Motong niingon si Jesus ganina, sa batanon pa ka, ikaw ang magbuot, asa ka moadto, pero kung matigulang na ka, adunay someone nga mag-stretch sa imong hand, mo kini, referring to the death ni Pedro. Walay, dili ka makabuot, kung asa ka dadon. Si Pedro namatay according to tradition, nagi-crucify siya, dili sama kang Kristo. Og siya gudaw ang nag-request nga upside down, balihon ang cross, inverted ang pag-crucify sa iya. So iyang tiil na sa taas. Stretch iyang hand, pabaliktad ang crucifixion ni Peter. Upside down in Rome. Kabalo ba mo? Nga na-fulfill, ang iyang gisulti. Because the Lord reinstituted, the Lord recommissioned, and the Lord restored Peter. As I end this sermon, AC, if you are in a situation where you are consumed with some regrets, siguro nakasala ka, maulaw kayo ka sa sala ngayon mong nahimo, di ka gusto hisgutan. You may have denied Jesus many times, but I tell you, His forgiveness, His mercy and grace is beyond comprehension. Amen? Just come. Cooperate with Jesus. Come with Him. He is just waiting for you and for me. And I would like to leave you with this statement. Your past failure will never determine nor define your future. Because Christ's power of restoration is beyond your grieving and regretful emotion. Your past failure will never determine nor define your future.
Because Christ's power of restoration is beyond your grieving and regretful emotion. Lord, nagapasalamat kami ning takna sa kabuntagon. Tinuod, Ginoo, nga sa makadagan, amo ka nga gilimod. Pero salamat, Ginoo, kay imong gisulti sa imong pulong. Nga munudan po di ay situation. Aduna kay disipulo nga naglimod kanimo. Apan imo siya nga gi-reinstate, imo siya nga gi-restore. Ug among nakita, Ginoo, nga ang imong gahom sa pag-restore kanamo is beyond our imagination. Ginoo, aniya kami nagapaubos sa among mga kaugalingon. Nagapangayo kami og kapasayloan. And Lord, may it be nga ang among mga regrets, ang among mga pagmahay, ang among mga kahadlok, kasubo, mahimo kini Ginoong Dios nga mausab. Ug mahimo kining excitement. Mahimo kaming excited to follow you. Excited to be used by you for your kingdom here on earth. Sama kang Pedro, Ginoo. I know, the Father, that you have a wonderful plan to each of us. Salamat, Ginoo. Kay amo ka nga masaligan. Amo ka nga malauman niini nga mga butang. Salamat, Ginoo, sa pakigistorya kanamo. Dalaygon ka, O Dios, sa walay katapusan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Og Amen. Atong palakpakan ang atong buhi nga Dios.